Ayan, mga ka-Gym Dream, good morning! Ito yung unang part ng pag-offload sa immigration sa Pinas po. Last few months ago, pupunta sana ako ng Bangkok. Ayun na nga, na-offload. Na-offload si pare ko. Actually, 7 years na ako nag-abroad. Nakapunta na ako ng Dubai, Qatar, Singapore, Hong Kong, Bangladesh, India, ano ba, Hong Kong, Macau, Bali, Indonesia, Jakarta, Brunei, Laos, Thailand, ano pa ba? Macau, saan pa ba yung isa? Then sa Malaysia. Ang dami ko na napuntahan, 7 years ata. Every month ata or every other 3 months. Ayun. First time kong na-offload nung last papuntang Bangkok. Ang haba-haba ng pila sa immigration. Tapos, yun na nga. Nakapila na ako. May maya, andun na yung passport ko. Binigay ko na doon sa babae parang ano ba? Parang bata pa ata yung babae. Parang 20 plus. Ayun, yun na yun. May sabi niya, bago passport mo, sabi niya sa akin, bago. Bago naman talaga yung passport ko eh. Bago. Kasi puno yung isa kong passport. So, binigay ko yung bago kong passport. Sabi niya, first time, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi po. Sabi, maya-maya, kumuha sa bigla ng form. Na papel na blanco ata yun. Nagulat nga rin ako eh. Ay, wait, sabi niya. Dati kita pala nagbibiyahe. Yes, ma'am, sabi ko. Maya-maya, oh, may trabaho, sabi niya sa akin. Yun. May trabaho, sabi niya. Actually po ma'am, business, sabi ko. Anong business, sabi niya. Dati po, nagpaparent ako ng condo, sabi ko, yung pa-Airbnb ko niyan. Pinapa-Airbnb ko siya, booking.com. Ayan. Talaga? Sabi, sige, sabi. Tapos, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi, sa Bangkok po, sabi ko. Ticket, sabi, ticket daw. Okay po, ticket. Tapos, bigyan ko lahat yung folder na, panglahatan na siya. Ticket, saka yung mga hotel bookings, ayan yan. Maya-maya, sabi niya, tik sa computer. Maya-maya, sabi niya, ang dami mo na pala pupuntahan, no? Sabi niya sa akin. Wala kang trabaho, sabi niya. Po, sabi ko. Business po, ma'am, sabi ko. Wait lang po. Bakit pa ni-abroad ka? Sabi niya sa akin. Sabi ko, turista po. Turista, okay, sabi niya. Wait lang ha, sabi niya, maya-maya. Maya-maya sabi niya, anong ginagawa mo sa abroad? Sabi niya sa akin. Nahiya na ako. Ang daming tao sa likod. Anong ginagawa mo sa abroad? Nagtuturist po, sabi ko. Tourist? Sabi niya. By the way, saan yung passport mo luma? Sabi niya sa akin. Buti lang ibitbit ko yung luma kong passport. So, andun sa bag ko. Hindi lang cut na pa yung bag ko. Ang tagal ginalungkat. Siguro mga 5 minutes. Mga 2 minutes. Sabi niya, Sir, excuse me. Punta ka na doon sa likod, sabi niya sa akin. So, ibig sabihin, parang kausapin nata ako ng back office, immigration. Ayun na nga, doon na ako. Pinapunta na ako. Wala, ang tagal. 1 oras ata yung nakapila doon. Fill up daw muna ako. Kung bakit daw ako doon pinapunta. Ayun na. Maya after 1 hour, ayun na yung parang bading na immigration officer. Sabi niya sa akin, Sir, may tanong po ako, sabi niya. Bakit ang dami niyong napupuntahan, sir? Sabi niya. Opo, turista po, sabi ko. Ayun na yun, tourist. Okay. Wala po kayong trabaho? Sabi niya sa akin. Wala po akong trabaho eh. Business nga po eh, sabi niya. Sir, may mga tax ba kayo or tax return? Meron po sir, pero wala eh. Nasa bahay kasi yun eh. Okay, sabi niya. Bukod dun, ano po yung pinagkaabalahan niyo, sabi ko. Ayun po, kasi ako sa gym, nag-train ako ng freelance, sabi ko. Basta nagbibenta ako ng mga underwear na
binibili ko siya sa Bangkok, sa Malaysia, sabi ko. May mga picture kayo nito, sabi niya sa akin, mga picture daw. Hala. Ay, sabi ko po kasi sir, yung Facebook ko na ano siya parang na-block yung Facebook ko. So, ando yung mga picture ko lahat sa ano, sabi. Wala kayo dyan mga Facebook, picture? Sabi. Meron po, sabi ko. So, ayun. Pinakita ko yung mga picture ng mga underwear na binibenta ko. Ang daming tanong, nahilo na ako, nakitakabahan na ako. Malapit na ako boarding ata. Mga 1 hour na lang mahigit. May sabi yan sa akin. Sir, sabi niya, wala kayong ID dyan? Sabi niya, ID daw na katunayan na nagpaparent ata ako ng kondo o ganyan. Daming tanong. Maya, sabi niya, wait lang ha, punta ako sa loob, sabi niya. Ayun na. Ang tagal na bumalik. Lahat ng atang record, ginalungkat na niya. Ayan. Ay, maya, bumalik na siya. Sir, ang dami nyo na pala napuntahan, no? Sabi niya sa akin. Yes po, sabi. Ano po pinagkaabalahan nyo doon, sir? Sabi niya. Sabi ko, sir, may mga kaibigan kasi ako doon na mga turista din. Sabi ko, yung mga OFW sa Qatar, sa Dubai, sa Singapore. Sabi ko, yung mga dati kong katrabaho. Sabi niya, okay. So, sabi niya, meron po kayong sabi niya, ID nung company mo na pinapabook mo daw sa Airbnb, sabi niya sa akin. Ay, wala po kasi, lang kasi yun sir nagre-rent lang ako, pinaparentahan ko lang, sabi ko. Pinaparenta ko lang sa Airbnb kapag may mag-book, sabi ko. Ayun, kaso lang po, nag-COVID kasi. Kaya nag-stop na ako mag-business. Nag-close na yung Airbnb ko po. Binarik ko na rin yung condo na tatlong kinuha ko. Ay, may sabi niya. So, wala kayong dyan, mga ID, sabi niya. Or mga tax daw. Wala pa akong tax meron akong tax po, pero nag-stop na po ako sabi. So, ang dami niyang tanong, ano pa ba iba mong business, sabi niya. Yun nga, yung mga brief, mga underwear. Sabi ko, sir, yung underwear kasi, online lang yun, online sa Facebook. Yung pinupost ko sa Facebook. Tapos, may mag-order sa akin ng 3, 2, 4, yun. Magkano ba yung binibenta mo? Parang 3 in 1 po, 1.5 sabi ko. Medyo mahal siya kasi nga, pupunta pa ako ng Bangkok, bibili pa ako ng mga pangbalot, sabi ko. So, saan yung proof mo na nagbibenta ka ng mga ano-ano? Pinakita ko yung Instagram ko. Kita na niya mga okay, ito yung mga picture, no? Sabi niya. So, wala kang mga resibo? Sabi niya, resibo daw. Yung binilan ko daw dun sa Bangkok. Ay, wala pa akong ganun. Sabi ko kasi, doon lang naman yan sa kanto-kanto ko Binibili ko. Natawa pa nga ako So, ano yan? Parang bolto-bolto, sabi niya. Parang bibili pa ako ng 100 pieces, sabi ko. Ganyan, 100 pieces. Parang yun, sir, sabi ko. Isang 100 pieces times 100 pesos, sabi ko, ganyan. So, mga 100 pieces na brief times 100, mga sabi ko, magkano ba yun? Sabi ko, parang 10,000 ata, sabi ko. Magkano ba yun? Basta yun, sabi ko, per piece po, 100 bili ko. Bibenta ko ng 300, sabi ko, online. Tapos sabi niya, wala kayong proof dyan na nagbibenta kayo, sabi niya. Meron po akong mga LBC or mga sabi ko, yung pinapadala ko siya sa LBC, sabi ko, saan pa ba yun? Sa GNT, sabi ko. May mga resibo kayo dyan, sabi niya. Wala pa akong dalang ganun. So, wala po, nasa bahay po lahat. So, maya umalis sa ulit doon sa likod. Bumalik na siya sa likod. Maya may kasama na siya. Yung pinaka-head ata ng immigration. Medyo matapang na yung lalaki. Ganun yung katawan niya. Laki-laki, taba-taba. Sabi niya, sir! Sabi niya, ito yung business niyo, sabi niya sa akin. Opo. Sir, pasensya na po sabi niya, dahil wala kayong ipapakitang proof na ganito, ganyan, sabi niya sa akin.
Hala, sabi ko, paano anong gagawin ko? Sabi niya, "Sir, may 3 akong requirements na kukunin sa'yo, ha," sabi niya sa akin. "Papasukin lang kita kapag maibigay mo na 'to 3 sa akin." Ayan, yun. Ang una, tax, sabi niya. "May binabayaran ka bang tax return? O, kukuha ka po niyan, check," sabi niya. Pangalawa daw, yung mga resibo ko daw ng mga underwear na nagpapadala daw ako dun sa bumibili ba, may nag-order, yung mga resibo daw. So, may ganun naman talaga ako eh. Ayun. Pangatlo, katunayan na may kaibigan ka sa abroad o kamag-anak daw na meron kayong transaction daw. Halimbawa, pinsan mo or sabi ko kasi minsan nakitira ako sa friend ko or kamag-anak, sabi niya. So, sabi niya, "Sige sir, kung meron ka talagang kamag-anak doon, hingi ka daw ng ano ba yung hiningi sa affidavit ba yun? Na katunayan na kamag-anak ko daw siya." So, yun, tax. Tapos, mga resibo daw, mga ganyan-ganyan. Mga, mga affidavit daw ata yung tawag doon. Katunayan na ando yung mga pinsan ko or kaibigan. Katunayan na pupunta ako sa abroad para i-meet ko sila or mag-shopping or mag-ganon-ganon. Maya, ayun na. Na-offload na pala yun. Hindi ko alam. Offload na yun. Sabi niya, "Sir, balik ka doon sa ano." Pero ang dami ko lang finilapan nun. Hindi ba dami ko lang finilapan? Parang haba-haba. So, yun na pala yung offload na tawag. First time ko ma-offload after 7 years. 7 years. Hala, kinabahan na ako. Sakit. Kasi yung ticket ko, ang mahal ng ticket ko nun eh. Parang Thai Airways pa ata yung airplane ko nun. Tapos, yung hotel ko pa, mga 2,000 per day ata. 7 days ata ako nun. So, hotel pa lang 20,000 na agad eh. So, airplane ko pa 20,000 din. So, mga 40,000 din. Yan. Buti na lang i-refund ko yung 1,700 na tawag, tax ba yun? Ano ba yun? Tax ba yun? Yung kukuha kapag tourist ka, yun. Ibabalik daw yung 1,700. Pasensya na po, medyo bulol-bulol tayo. Ilonggo kasi ako. Ayun, iyak-iyak na ako nun. Kasi nga, sabi niya, balik ka doon sa balik ka doon sa babae na ng passport mo doon sa square. Yun na nga, offload na pala tawag doon. So, ibig sabihin, hindi daw ako makapasok kapag hindi ko maibigay yung tatlong kailangan. Affidavit, mga resibo, then mga tax daw, return. Kailangan pala yun. Sabi ko, wait sir, ay, di ba sir, dati sir, wala naman akong ganun dati, sabi ko. Ayun na nga eh, sabi niya, panay labas ka daw sa ibang bansa, sabi niya. 7 years ka na ng ganun, wala ka man ipapakita. Sabi ko, first time ko po kasi magganito, sabi ko. hindi kasi ako handa. Nung una po, handa ako kasi may kasama ako, sabi ko. Ayun na nga. Uwi na ako. Punta ako ng Thai Airways. Kukuha na ako ng baggage ko. Kasi na-upload daw ako. Na-offload. Nakalagay doon offloaded eh. Offloaded. Tapos binigyan ako papel na maliit. Na kailangan ko ibigay yon pagbalik ko para makapasok sa immigration ulit. Para hindi ako ma-offload. So, sabi ko, okay. Umuwi na ako. Punta na ako doon sa tax. Kinuha ko na yung refund. Tapos kinuha ko yung luggage ko. Ay, nagluwa-luwa na ako. Parang ang sakit. Parang nag-depress na ako nun. Ayun na. Umuwi na ako. Bumalik na ako sa condo. Ayun. Na-offload na. So, dami-dami ko napuntahan. Yun talaga first time na offload. Ayun nga. Yun pala yung offload na tinatawag. Kasi tayo. Medyo mahina ako sa ganyan eh. Kasi dati, confident ako mag-abroad eh. Dati kasi diretso naman ako eh. Tatak passport agad. Pasok agad. Bigay passport, tatak. Tanong lang naman siya ng trabaho, business. Okay. Tatak. Diretso.
Yung bandang-bandang huli na after 7 years, ang dami ng si Boritsi pala, mahigpit na pala ang immigration, no? Mahigpit na sila. Dahil sa COVID ata, dahil sa COVID, ayun. Dahil sa COVID, wala na akong business, pati yung mga tax ko, na-stop ko na rin. So, wala akong ipakitang tax. Wala akong mga tax. Nag-stop ako magbayad eh. So, wala na yun, di ba? Wala. So, feeling ko, hala, wala akong tax. So, yung mga friend ko naman sa abroad, ayaw magbigay ng mga affidavit. Kasi alam naman nila na wala akong trabaho dun eh. So, mahirapan nata sila. Parang feeling ko ganun. So, pangatlo, mga resibo ng mga brief, mga Calvin Klein, yung mga branded sa Bangkok, sa Malaysia. Binibili ko siya na hindi naman branded, ang Calvin Klein na imitation. Ayun, yung mga resibo ako ng ganun. Yun lang kaya ko maibigay. Kaso lang yung ticket ko sa kayong hotel, wala na yun, 40,000. Parang hindi ko na ma-refund data yun. So yun lang yung yung part 1 ng may kwento ko sa. By the way, ang dami nag-chat sa akin, 100 plus, bakit daw ako na-offload? Kakatuwa nga lang eh. Ang dami nag-PM sa akin, bakit ako na-offload, 7 years na daw ako nagbibiyahe. Parang gusto nila lang malaman, bakit ako na-offload. Siguro na-offload din kayo, no? Na-offload. Kaya, hanggang ngayon, ang hirap isipin. Ang sakit isipin. Ang dami mo ng experience sa ibang bansa, tapos, wala ka namang ginawang mali. Nag-shopping ka lang naman, namasyal, nag-enjoy, nag-bar, kumain. Na-offload ka dahil dun sa babaeng nag-interview. Sa bagay, hindi ko sila masisisi. O sige, ito muna part 1. May part 2 pa akong sasabihin next time. Mas matindi. Kasi after nun, after a month, bumalik pa ako. Kasi meron na akong nakuha mga papilis eh. So, babalik na ako. Oh, ang good news nun, nakapasok na ako. So, ikikwento ko sa iyo next time po sa part 2 ng aking immigration offload. Bye-bye. Ngayon, may lakad kasi ako ngayon eh. Pupunta ako ng gym. Bye-bye mga ka-gym dream. Bye-bye. Just follow my vlogs and subscribe. Medyo bulol-bulol tayo kasi ilonggo ako. Sorry po. Medyo medyo mahirap tayo magsalita kasi naka-ano rin ako. Naka-winner. Bye-bye. Thank you po. Sana maintindihan niyo yung story ko.